Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa choir at alam na namin ngayon ang kasagutan. Love is the answer pala. Purihin ang Panginoong Diyos sa inyong magandang pagkaawit at sa mensahe ng awit. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Natapos na po ang ating pong series ng pag-aaral sa Daniel Plan sa mga small groups. Kinuha po natin ito sa loob ng halos 2 buwan. Subalit hindi ibig sabihin ito ay natatapos na rin ang pagkakaroon po natin ng healthy lifestyle. Kundi ang gusto natin, ito po ay magpatuloy sa buhay natin at kapitan na po ng sistema ng katawan natin hanggang sa makita natin ang ating pong Panginoong Hesukristo. Katulad ng sinasabi po natin, ang dahilan kung bakit natin ginagawa ito, nung culmination, nung Daniel Plan po natin, mayroong 12 grupo ang sumama dito sa tinatawag nating Challenge to Change. Hashtag for His Glory. 12 grupo lamang sila, subalit 18 grupo naman yung iba ay hindi po nakasama. At naniniwala tayo na yung message na ipinagkaloob po natin, ay kinummunicate po natin sa mga grupong ito ay magpapatuloy sa kanila at gagawin naman po nila. Ang dahilan po nito, ito. Sabi natin, the reason why I want you and I to be healthy is because it will give us more energy to do the things God wants us to do. Ang dahilan kung bakit gusto nating maging malakas, ang pangangatawan natin ay upang sa ganon, magawa natin yung pinagagawa sa atin ng ating Panginoong Diyos. Hanggang sa kunin tayo ng ating pong Panginoon. Mahirap naman yung nabubuhay tayo pero hindi quality of life. Nabubuhay tayo sa banig ng karamdaman. Yung ating retirement pay ay gagamitin lang natin sa pagpapagamot sa ating pong mga karamdaman. Ang gusto po natin, sa lahat ng areas ng buhay po natin, maging healthy po tayo. Kaya meron po tayong kinukuhang 5 sa ating pong pag-aaral. At ito po ay ang faith, food, fitness, focus, and friends. Sa series of message, hindi pa po tayo tapos. Nandito na po tayo sa focus. Tapos na po tayo sa faith, understanding God's power, understanding our part. Pagkatapos, tapos na rin po tayo sa food. What food should we eat? Ang kasagutan natin diyan, foods that heal. What food should we avoid? Food that harm. And fitness, strengthening our body, finding activities that you enjoy doing, investing in the future, in your future health, training our body to be active consistently. Sabi natin, meron tayong 3 na pinag-usapan po diyan. Yung pong play ni Pastor Rick Warren, prayerful movements throughout your day, loosening breaks, active games and aerobics, youthful strengthening training. Meron naman po tayong pinag-aralang NEAT na pwede natin gawin sa pang-araw-araw natin. Ano itong NEAT na ito? Stands for Non-Exercise Activity Thermogenesis. Halimbawa, kung first floor lang naman, panikin mo na. Yung kotse mo, ikaw na maglinis. Kung medyo malayo-layo yung parking mo, maglakad ka. So, merong mga paraan para magkaroon po tayo ng mga activities. At yung pinakahuli po natin, ito naman yung sa akin. Ito naman po yung move. Ito po yung galaw-galaw para di pumanaw. So, ang pag-uusapan naman po natin ngayon, mga kapatid, ay focus. Ito ang mangyayari. Sasabihin ko na sa inyo kung ano mangyayari. Sa mga gumawa ng Daniel Plan. Ang mangyayari, mga kapatid, magkakaroon po nung tinatawag po natin mga distractions. Magkakaroon po ng mga iba't ibang options na gagawin ang kaaway upang sa ganon, mawala ang focus mo. Okay ka na eh. Nabawasan natin bang mo eh. Healthy ka na. Normal na ang lahat ng ano mo. Blood works mo. Okay na. Ang mangyayari, mga kapatid, magkakaroon ng mga different distractions ang kaaway. Magkakaroon ng mga deceptions. Aalisin ka doon sa focus mo. Aalisin ka doon sa pinupuntirya mo. At ang mangyari, titingin ka doon. Lechon! Ganun ba? Hindi ko sinasabi nga masama ang lechon, ha? Hindi ko sinasabi po yun. Pero titingin ka ng ganun. Mawawala ka na naman sa focus. Mahihilig ka na naman sa pagkain. Mawawala na naman activity mo. Mawawala na naman yung mga nakagihasnan mo na. So, importante yung focus sa pagkakaroon po natin ng healthy lifestyle. Sa paanong paraan? Meron po tayong 2 na pag-uusapan. Tatalakayin po natin ngayon
renewing our minds. At next week naman po, tatalakayin natin, freedom to choose. Pag-aralan po natin, focus, renewing our minds. Na nakabase po ito sa Ephesians chapter 4. Basahin lang naman po natin ulit. But that isn't what you learn about Christ. Since you have heard about Jesus and have learned the truth that comes from Him, throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deceptions. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Meron po akong second reference dyan, at ito ay ang alam nyo na, ay nasa Romans chapter 12 verse 2. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your minds. Banggitin nga po natin, renewing of your mind. So that you may prove what is the will of God, and that what is good and acceptable and perfect. Ang pag-aaralan po natin, mga kapatid, ay tungkol dito sa mahiwagang utak na ito. Mahiwagang utak. Lahat tayo mayroong utak. Kung sinabi ng mga magulang nyo, wala kang utak, sinabi ng teacher nyo na wala kang utak, sinungaling yan. Hindi totoo yon. Hindi totoo. Lahat po tayo ay mayroong utak. Yung iba slightly used. Yung iba naman hindi nagagamit. Pero lahat po tayo ay mayroong pong utak. Naniniwala po ako dyan. Trivia lamang po tungkol sa ating utak. Kasi ang pag-uusapan po natin, thoughts, renewing, dito naman ang gagaling yan eh. Sa utak natin eh. Diyan pinaprocess ang thoughts sa utak po natin. Trivia lamang po tungkol sa mga utak natin. Lahat tayo meron ito. Nung ipanganak po tayo, hindi natin pag-uusapan ng IQ. Hindi natin po pag-uusapan yan. Dahil, alam ko, may iba meron. Yung iba, meron. Yung iba meron. Meron. Lahat tayo meron yan. So pag-usapan po natin, trivia lamang po tungkol po sa ating pong brain. Sabi sa Daniel Plan book, your brain is the most amazing organ. Even though it is only 2% of your body weight. But 2% lang ha? Kung ikaw ay nasa 80 kilos, nasa 1.6 lang. Gaan lang. 2% of your body weight, it uses 20 to 30% of the calories you consume and 20% of the oxygen and blood flow in your body. Yun yung physical description ng brain. Tingnan naman po natin ang function nito in terms of thinking. When your brain works right, when your brain works right, you work right. Pag tama daw ang kilos ng utak mo, siyempre, susunod na yun eh. Susunod na yung katawan mo. Magiging tama na rin ang utak mo, ang kilos mo. When your brain is troubled, you are more likely to have trouble. With a healthy brain, people are happier and physically healthier because they make better decisions. People with healthy brains are often wealthier, more successful because of those better decisions. Wow! Wow! Meron palang kinalaman yung function ng utak mo sa wealth mo. Sapagkat sabi dito, people with healthy brains are often wealthier and more successful because of the better decisions. Dahil tama ang mga naging decision mo. Tingnan mo ngayon yung katabi mo kung wealthy. Tingnan mo yung katabi mo pag wealthy. Pag hindi wealthy yan, may problema tayo ng konti dyan. Siguro lang, nagkaroon ng mga hindi magagandang decisions in the past. Sa mga nagdaan po niya. Okay. Meron po tayong tatlo. Medyo tutumbukin ko na kaagad. Ibilisan na po natin ang ating pong pag-aaral. Maikli lang naman. Tatlo ang pag-uusapan po natin. Kung ano ang dapat nating gawin sa ating pong utak. Renewing our minds. Number 1, decision to change your lifestyle. Number 2, decision to trust God in everything. Number 3, decision to focus on God's plan. So, dito natin dapat i-focus yung ating pong utak, yung ating pong sistema ng ating pong utak. Sa change mo ang lifestyle mo, ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng bagay, at i-focus mo ang sarili mo sa plano lang ng ating pong Panginoon. Tingnan po muna natin ang number 1.
description to change your lifestyle. Narinig nyo na yan eh. Narinig nyo na yan. Akala natin, yung pag-change ng lifestyle, sa finance, inilecture ko na yan. Kung gusto mo na makawala sa mga pagkakautang, meron kang babaguhin eh. At ang babaguhin mo yung lifestyle mo. Kung bulagsak ka dati, kung hindi ka nag-iipon, okay, dapat baguhin mo yan. Ngayon, sa pagkakaroon din po natin ng healthy lifestyle, hindi mababago ang iyong lifestyle. Hindi maaaring hindi. Katulad ng binabanggit sa ating pong talata, spiritual ang tinutukoy po dito. Spiritual. May magpapagbabago spiritual? Ano dapat mong gawin? So meron ka mga bagay na dapat alisin at meron kang dapat na ipalit. Hindi po pwede yung magpapatuloy ka dun sa ganung uri ng sistema. Hindi pwede magpapatuloy ka sa ganung uri ng pagkain. Hindi ka magpapatuloy dun sa anong uri ng fitness mo na wala kang kagalaw-galaw. Na kinakailangan tapikin ka pa kung kumikilos ka o hindi. So kinakailangan po, mga kapatid, mayroon po tayong babaguhin sa lifestyle po natin. Throw off your old sinful nature and your former way of life which is corrupted by the lust and deception. Put on our new nature. So dapat, ano yung dapat mong baguhin sa lifestyle mo? Siguro, pag-usapan muna natin, pagkain. Noon, ano nagdidikta ng pagkain mo? Ano nagdidikta ng bagay na kakanin mo? Normally, naman, isa lang naman eh. Taste palate. Ibig sabihin, panlasa mo. Kakainin mo ang isang bagay, bakit? Dahil masarap sa'yo. Tama ako. Yun ang nagdidikta. Basta't masarap, kakanin ko. Yun ang ano eh. Yun ang lifestyle mo eh. Sino pa namang hindi masasarapan sa adobong punong-puno ng mantika sa isang lamig na kanin na isasabaw mo? Pampihira. Huwag kang makalapit-lapit sa taong yon at huwag kang makahingi-hingi. Ay napakasarap po nun. Hindi ko naman sinasabing hindi po masarap yun eh. Hindi ko sinasabing hindi masarap. Sino pa naman ang ayaw na may siligang na baboy? Na kung saan yung laman eh, gumaganong-ganon. Ano ang tawag natin doon? Yung gumaganong-ganon. Pag matigas ang laman kasi ayaw natin eh, di ba? Ang masarap, yung laman, gumaganong-ganon. Umikilos-kilos sa isasaw-saw mo sa pates. Rupina patis. At pagkatapos mayroong pinigaan na siling labuyo. Wow! Lifestyle. Kung yun ang, maaaring ganun ang lifestyle mo. Again, mga kapatid, pinaliwanag ko na sa inyo. Hindi ko sa sinasabing masama po yun. Ang sinasabi ko lang, ano yung regular mong kinakain. Bibigyan, ayaw na ni pastor ng sinigang. Sino may sabi sa'yo, ayaw ako sinigang? Sino may sabi sa'yo, ayaw kong crispy pata? Hindi. Ang sinasabi ko lang, mga kapatid, hindi na yun ang hahanapin ng taste palette mo eh. Babaguhin mo na ang style mo. Babaguhin mo na yung pagkain mo. Tinuruan ko kayo sa food that we should avoid. Na magbabasa ka na ngayon ng mga ingredients. Review. Kinakailangan ilang ingredients lang? Hindi ko kayo marinig. Kinakailangan ilang ingredients lang? 5. Below 5. Under 5. Pagka sumunod, pagka sumobra na ron, chemicals na. Hindi na mga pagkain yun. Ipinapasok mo sa lupang katawan mo, samantala naka-design tayo para i-absorb ang mga bagay na create lang ng Diyos, hindi create ng tao. So mananatiling taba na yun at makaka-damage na sa atin pong lupang katawan. Pag-usapan naman natin ang fitness, pagbabago ng lifestyle sa fitness, sa mga exercise activity. Again, sinasabi ko, wala akong against sa gym. Okay yan. Bagamat napagkamala ko na kong gym instructor, okay sa inyo. Okay sa akin na mag-gym. Kung may oras ka, kung may pera ka, okay yun. Kung nag-enjoy ka ron, okay yun. Wala akong problema doon. Pero hindi ibig sabihin ito, hindi ka na makakapagkaroon ng mga activity, ng mga physical activity na makatutulong upang sa ganon ay kumilos ang katawan mo sapagkat ng disenyo sa atin ng Diyos to move. Kumilos ka. Kaya ka nga may mga joints, sana ginawa ka na lang ng Diyos na tuod.
na nakatayo ka na lang na gano'n, nakaupo ka na lang na gano'n. Eh hindi, may mga joints ka. So kinakailangan kumilos ka. Hindi ko alam. Siguro titiyakin ko na, Revelation ng Diyos, na pinaalala sa akin. Ito lang, kahapon siguro. Ako naman ay regular na naglilinis ng kusina, regular na naglilinis ng saloon namin. Normal natin ginagawang paglilinis, sprayan ng Dettol, pagkatapos map. Ganyan tayo, di ba? Pagkatapos walisin yun, ganyan map. 10 minutes, tapos yun. 10 minutes, tapos. Ngayon meron sumagi sa isip ko. Hindi ko alam kung revelation, maaaring revelation. Sabi, ibalik ko kaya yung paglilinis ko nung 12 years old ako. Kung paano ako pinaglilinis, may kukonfirm nyo yan. Hindi nyo na may kukonfirm sa nanay ko, patay na nanay ko. May kukonfirm nyo sa mga kapatid ko. Ibalik ko yung klase ng paglilinis ng 12 anyos ako. Alam niyo kung paano ako naglilinis ng flooring? 12 anyos po ako. Balibhasa nga, yung kahoy Floor wax po. Floor wax. Pagkatapos bunot. Bunot sa kanan, pagkatapos may bunot sa kaliwa. Pag ganun niyo pa ako. Pag ganun, 12 anyos ako noon. 12 years old ako. Hanggang sa 18, naglilinis ako sa bahay. Ganun ang klase ng paglilinis. Sabi ko, teka muna. Ibalik ko kaya yung ganung klase ng paglilinis at hindi ko gagamitin ng map. Tinry ko, mga kapatid. Ginawa ko, in-sprayan ko ng Dettol na ganon. Pagkatapos kumuha ko ng bimpo, kinuha ko yung bimpo ng asawa ko, ng misis ko. Tinapakan ko sa kanan, pagkatapos tinapakan ko sa kaliwa. Ginaganong-ganong ko. Sabi ko, kaya pa. Pag ganong-ganon ako, abay, ang linis. Mas malinis ho. Kaya lang, hindi ako 7 minutes lang. Inabot ako ng mga 20 minutes ng paglilinis. Ang sakit ngayon dito ko. Dito, sakit pala dito nun. Oo, sakit dito nun. Ang sabi natin, pag masakit, ano dapat gawin? Pag masakit, ano dapat gawin? Ulitin. Ulitin para mawala yung sakit. Para may muscles. Siguro, mag-change ako ng lifestyle. Magbabago na ako ng paglilinis. Hindi na map. Ibabalik ko yung dati. Simple! Gumasta ba ako ng 3,500 sa gym? Hindi ako gumasta ng 3,500. Matutuwa pa asawa ko dahil wow! Ang linis! Abi, ikaw ba naman ang pag-map, gasino lang yun. Pero kapag tinuunan ko ng paa ko yun, 80 kilos ako Tanggal lahat ng libag, tanggal. Lahat ng doon, tanggal yun. Sa bigat ko Pagkatapos napakalinis pa. Hindi ka pa nagbayad sa cleaner ng 30 isang araw. Nakatipid ka pa. Ang point ko mga kapatid, simple lang. Decision. Kung gusto mo magkaroon ng tuloy-tuloy na lifestyle, tuloy-tuloy na healthy lifestyle, baguhin mo. Change your lifestyle. Baguhin natin ang eating habit natin, katulad ng pinag-aralan natin. Kung paano ka mamimili ng mga pagkain, baguhin natin yung mga physical activity natin. Ngayon ang problema kasi tinuruan tayo ng media na yung maging tamad, remote na ngayon Noon hindi. Inaabot ko pa yung paglilipat, di ganun pa di ba? Pupunta ka sa TV mo kaya hindi mo na mailipat minsan Gagawin mo, dahil kinakailangan mong tumayo, gusto mong limipat, tatayo ka, pagkatapos pipihitin mong ganon. Pagkatapos uupo ka uli, lilipat uli, tatayo ka uli, ganon. Ngayon iba Nakaupo ka na ganyan, pagkatapos kukuya-kuya ka, ganon na lang. Simple na lang ang nangyayari. So, ang gawin natin, mga kapatid, baguhin natin. Pagkalipat mo, tapon mo yung remote, hanapin. Pagkalipat mo, hanapin mo yung remote. Pagkatapos, paglilipat mo uli, hanapin mo ngayon yung remote. Lipat uli. Pagkatapos, tapon mo yung remote. Di ba? Pwede. Meron meron at meron pong paraan. Huwag natin sabihin wala. Huwag natin sabihin walang paraan.
Meron at meron po tayong paraan. So, ano dapat natin gawin? Decision to change your lifestyle. Tingnan natin itong pangalawa. Decision to trust God in everything. Tataka kayo bakit kasama to rito. Pero talaga pong kasama po ito. Tingnan natin ito. Throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Tingnan natin ito. Bagitin nga po natin deception. Alam niyo ba, ang tingin ko, ganito. Nung bumagsak ang tao, yung utak niya na ginawa ng Panginoong Diyos, naging corrupt din yun eh. Lahat eh, total depravity ang paniwala ko eh. Naging corrupt din yan. Alam niyo kung ano isang bagay na ginagawa ng dyablo? Para nang sa ganon, hindi tayo mag-enjoy ng healthy lifestyle. Anong klaseng deception? Bibigyan ko kayo ng isang salita. Anxiety. Anxiety. Ilalagay ng dyablo sa utak mo yan. Mga worries, mga different concerns ng buhay. Iisipin mo ngayon yan at kapag ka nag-isip ka niyan, mga kapatid, apektado na yung katawan mo. Hindi mo maiiwasan yun. Dahil ako'y hindi medical profession. Ni-research ko lamang po ito. Mayroong mga bagay sa utak po natin na inire-release. Depende kung ano ang iniisip mo. Kung nag-iisip ka ng masama, ng anger, magre-release yan ng mga chemicals. Apektado katawan mo yan. Kung mayroon ka naman mga iniisip na mga happy thoughts, mga bagay na magaganda, mga bagay na nakasisiya, mga bagay na nagbibigay ng kapayapaan, apektado rin ang buong katawan mo niyan. So, ang ginawa ng dyablo, naglalagay ng anxiety sa isip natin. Naglalagay ng mga bagay na alalahanin. Isang asawa na hindi mo kayang palitan ng ugali. Isang anak na hindi mo alam kung paano ka-graduate o hindi. 6 na taon na sa college, 2 years lang naman ang kinukuha. Pag iniisip mo yun, may stress ka lang. Ay, sabi ko sa inyo, mamamayat ka. Either mamamayat ka o tataba ka. Ganun po mangyayari. Sabi sa utak ha. Ito, totoo to. Sabi doon sa ating pong pag-aaral. Neuroscience teaches us that every time you have a thought, your brain releases chemicals that you may feel good or bad. Thoughts exert a powerful influence over your life and body. Whenever you have happy thoughts, hopeful, optimistic thought, your brain releases chemicals that raise your spirits and encourage you to feel good. Positive thoughts exert a physical response and have the power immediately to relax and soothe your body. They tend to warm your hands, relax your muscles, calm and soothe your breathing, and help your heart beat a healthier rhythm. Totoo yan. Science yan, mga kapatid. Hindi natin kayang pigilin yun. Na kapag ka meron kang isang bagay na iniisip at mga bagay na mga happy thoughts na iniisip po natin, nagre-release po yan ng chemicals at nagre-react po yung katawan po natin doon sa mga chemicals na rinirelease ng utak natin. Pero nagpasimulang lahat yan sa thoughts. Nagpasimulang lahat yan sa isang bagay na iniisip mo. Meron akong isang survey na nakita. Tingnan nyo to. An average person's anxiety is focused on. Bakit nagkakaroon ng anxiety ang tao? Bakit nag-worry ang tao? Ito yung statistics. 40% things that will never happen.
Inaalala mo, naku, baka manakawan yung anak ko. Hindi mo naman alam eh. Pero nagwo-worry ka. Naku, baka mabangga siya. Nakapanood ka sa TV ng nasusunog na bahay. Naku, baka masunog ang bahay din namin. Nagwo-worry ka, 40%, mga kapatid. Nang worry natin, hindi mangyayari. Future na hindi mo kontrolado. 30% thinks about the past that can't be changed. Nakaraan. Hindi mo na kayang baguhin yun. 12% thinks about criticism by others, mostly untrue. Nasabi lang sa'yo na hindi ka masyadong maganda ngayon. Ako, ano ka na? Nag-worry ka na. Ano nangyayari, mga kapatid? Ano nangyayari? Minsan nakikipag-compete ka pa, nag-worry ka eh. Pardon sa mga babae. Sa mga babae, bakit siya? Maputi na. Ako, 2 taon na naguguluta tayo. Hanggang ngayon, ulikba pa rin ako. Di ba? Tipong ganun. Nag-ano ka tuloy, nag-worry ka tuloy. Hindi mo tuloy alam kung anong gagawin mo. Baka naman mamaya hindi naman guluta tayo ng kailangan mo. Baka mamaya kailangan mo liha. Tingnan natin, ito 10%, sabi nga doon. 10% about health which gets worse with stress. Yung tungkol sa kalusugan mo naman, nang nangyayari, mas lalo patuloy na aggravate dahil sa pag-aalala mo. Sipon lang pala. Naku, baka kung ano na nangyari sa akin, baka may sinus na ako, baka may cancer na ako dito sa lungs, baka meron na kung ano-ano. Psychology, meron kami tinatawag na psychosomatic disease. Wala naman, nandirito lang sa utak mo. 8% about real problems, 8%, totoong problema, andyan na, facts, andyan. Pero pwede naman masolve. Pwede naman. Alam niyo mga kapatid, pag kinuwenta niyo, alam niyo kung ano papatak? 100%. So, ibig sabihin, 100% ng mga worries ng tao, hindi naman legit. Hindi naman legitimate. At ito nangyayari. Ang nangyayari, hindi mo tuloy ma-enjoy yung pong buhay na ibinibigay sa atin ng ating pong Panginoon, yung good health po natin. Apektado ang kalusugan mo. Sabi pa rin sa ating pag-aaral, thoughts are automatic. They just happen. They are based on the complex chemical reactions and information from the past. And what most people don't know is that thoughts are sneaky and they lie. Deception. They lie a lot. It is often these uninvestigated thoughts that are provide the emotional fuel for anger, anxiety, depression, unhealthy behavior such as overeating. Hindi kasama. Totoo yun. Minsan galit ka sa tao. Minsan meron tao, galit sa ano eh. May kinagagalitan ka. So, lagi mo, kakain ka ng kakain, tataba ka ng tataba. Pero naman iba naman na ano, may kinagagalitan, ayaw naman kumain. Namamayat. Samantalang kinagagalitan niya, ang healthy. Ang healthy. Alam niyo ba ang pwedeng maging epekto sa atin ng stress, ng anxiety kung ano? Pinag-aralan ko. 4 na slide. 50. 50. Ang pwedeng mangyari sa'yo kapag nai-stress ka, kapag ka meron kang anxiety. 50. Inano ko na lang yung 50 common signs and symptoms of stress. Hinighlight ko na lang yung iba. Sa number 5, neck ache, back pain, muscle spasm. 11, frequent colds, infections, herpes sores, rashes, itching hives, goosebumps. Unexplained frequent allergy attacks, heartburn, stomach pain, nausea, constipation, diarrhea, loss of control, difficulty in breathing, frequent in sighing, diminishing sexual desire.
or performance. Increased anger, frustration, hostility, depression, frequent or mild mood swings, increase or decrease of appetite. Akala nyo tapos na? Insomnia, 50 yan. Ang binabasa ko na lang, yung hina-highlight ko na lang yung may kinalaman sa pag-aaral natin. Insomnia, nightmares. Oh. Takot ka. Disturbing dreams, difficulty in making decision, feelings of loneliness, worthiness. Wala na akong kabuluhan. Wala nang nagmamahal sa akin. Ganyan. Mga ganyan. Little interest in appearance. Ito, punctuality. Laging late. Overreaction to petty annoyances. Reduced work efficiency and productivity, social withdrawal and isolation, constant tiredness, weakness, fatigue. Papasok sa trabaho, umaga pa lang, nakaganon na. Nakakatamad tingnan. Pag tumingin ka doon sa mga taong gano'n, umaga. Ay, morning. Stress yun. Weight gain or loss without diet. 50. May stress ka. Samantala sinabi ng ating Panginoon, sabay-sabay nga po natin sabihin, 1 Peter chapter 5, verse 7. Lahat. Bigay mo sa Kanya. Sapagkat pinagmamalasakit ka ng Panginoong Diyos. Ultimo buhay niya, binigay nga niya sa iyo eh. Gasino pa kaya ang maliit mong kahilingan ang hindi pagkakaloob sa iyo ng Diyos? Ano si Lord? Propor sa kahilingan mo? Na hindi niya alam kung ano yung concern ng buhay mo? Alam niya lahat yan. Kaya sabi, cast all your cares upon Him. For He cares for you. Walang ibang pwedeng magmalasakit sa atin kundi ang ating pong Panginoon. Exercise tayo. Papagawa lang ako ng exercise. Yung mag-isip tayo ng isang happy thoughts. Isa lang, happy thoughts. Tingnan natin kung ano mangyari. Ito exercise natin. Exercise. Take a minute. Close your eyes. And think of the last time you are felt love. Sipin mo lang. Kailan yung araw na niyakap ka ng asawa mo ng higpit? Kung kailan yung araw na, kahit matagal na, isipin mo. Think of happy thoughts. Wag yung isipin mo yung kung kailan ka sininghalan ng asawa mo. Kanina lang yun eh. Gugulo ko dito. Tingnan natin yung mga thoughts na, yung naramdaman mo, mahal ka. Pansinin ninyo, mga kapatid. Alam niyo kung ano mangyayari dyan? Sabi, ito daw magiging result niya, normally. When most people do this exercise, they feel a deep sense of happiness and physical relaxation. Sabi ko, effective ito. Mas effective siguro ito kaysa sa counting of ships. Hindi ka makatulog. Di ba, bibilang tayo ng tupa, kambing, kalabaw, lahat. Pati nga yung mga sa kapitbahay mo, nabilang mo na. Pero gising ka pa din. Hindi mo napapansin, gising ka pa din. Pero ang isipin daw natin, mga kapatid, yung dati nating karanasan, na happy thoughts. Makikita niyo, mga kapatid, magkakaroon po tayo ng deep sense of feeling of happiness. Kung yung thoughts na yon, at unti-unti mapapansin mo, umaangat ka na, lumilipad ka na, Peter Pan ka na. Hindi. Siguro ka ako, dito kinuha yun. Siguro ka ako, dito kinuha, di ba? Di ba, si Peter Pan, alam niyo naman yung kwentong yan, di ba? Kaya siya nakakalipad dahil doon sa mga happy thoughts ng kanyang nanay, yung mga memory ng kanyang nanay. So, totoo yun, in a sense na may truth. Yun eh, yung truth. Bakit?
By nature, yung brain mo, nagre-release siya ng mga chemicals na maapektuhan ang buong katawan mo. Ito yung mga sinasuggest kong ibabad natin yung isip natin, that God is all-powerful, God is love, God is all-knowing, God is merciful, and God is faithful. Tingnan natin ang pangatlo. Decision to focus on God's plan. Plano ng Diyos. Ano ba plano ng Diyos? Malinaw naman eh. But put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Magkaroon ka ng pagbabago sa sarili mo. Panibagong buhay na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. In a world of distractions, in a world where so many distractions compete for your attention, it is more important than ever to stop the business in your head and focus on God's plan and priorities for your life. The bottom line is this, that whatever gets your attention gets you. So, ano dapat natin gawin? Isipin po natin kung ano po yung plano ng Panginoong Diyos sa buhay po natin. Doon mo ibabad yung sarili mo sa salita ng Panginoon, sa mga pangako, sa mga promises ng atin pong Panginoon. Maganda yung sinabi sa Matthew. Do not worry, then saying, what will we eat? What will we drink? What will we wear for clothing? For the Gentiles eagerly seek all these things. For your Heavenly Father knows that you need all these things. Ito yung sabi. But seek first the kingdom of God. And all these things will be added to you. Ba't mag-worry ka? Alam na ng Diyos, pangangailangan mo. Pagkatiwala mo sa Kanya yan. At ito, ay pagkakalob sa iyo lahat ng bagay. Sa Book of Hebrews, pag pinag-anuhan yan, pinag-aralan namin sa TGIS yan, ang isang concept niyan, hindi lumagulago yung mga tao dun sa yung sinulatan ng writer. Ang isang payo ng writer, kung saan kasi kayo nakatingin eh. Kung saan kayo nakatingin. Kung ano-ano yung kumukuha ng atensyon mo. Material things, kung ano man yun. Mga maling aral. Ito yung payo ng writer. Fixing our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. Focus on Christ. Focus mo lang sa atin pong Panginoon. Meron isang awit, paki-set up yung audio, si Art. Kailangan ko lang na audio. Meron isang awit, inawit namin sa mga taga-evangelical sa inyo, alam na itong awit na ito. Sumagi sa isip ko. Sabi sa awit, sino pinakamahalaga sa buhay natin? At once na na-realize mo na si Jesus ang pinakamahalaga sa buhay mo, sabi ko sa inyo, lahat ng pasanin, lahat ng problema, lahat ng suliranin, hindi ko sinasabing mawawala. Hindi ko sinasabing hindi ka nadadaan. Pero makakaya mo dahil nandoon ang ating Panginoong Kristo sa buhay mo. Sabi sa awit, I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hand than to be the king of the vast domain or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Sino po nakakaalam ng kanta? Taas lang ka ng kamay. Tatlo na lang ang nakakaalam ng kantang ito. Meron namang audio, kaya sabihan po natin.
silver gold. I'd rather be his than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or land. Yes, I'd rather be led by his nail-pierced hand than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than worldly applause. I'd rather be faithful to his dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. Yes, I'd rather be true to his holy name. Sabay-sabay po natin, chorus. The King of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Pagpalain tayo ng Diyos, mga kapatid, sa ating pagpag-aaral.